Excited na ako muling pag-usapan mga tol, yung mga ganitong uri ng mga video, mystery, lalong-lalo na pagdating sa mga alien, no, UFO, mga kapatid, mga ganyan. So eto ang Ariel UFO incident, no? Etong videong to ay mula kay Random Pinas. Kung gusto mo yung mga ganitong klase ng video mga tol, nire-recommend ko sa inyong lahat dito si Random Pinas, no? Nakalagay ang link sa ibaba mga tol. Pwede niyong puntahan yung kanyang YouTube channel, mag-subscribe kayo sa kanya mga tol. Napakaraming malulupit na video ang nandirito at saka napakagaling na storyteller nitong YouTube channel na to mga tol. Pero sa pagkakataong to, syempre magbibigay tayo ng reaksyon, opinion about dito sa istoryang to. Ito ba'y malapit sa katotohanan? Ito ba'y may katotohanan o ito'y kathang isip lamang? No, samahan ninyo ako mga kapatid bago natin to simulan. Syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Isang tahimik na umaga, isang maliit na paaralan sa Africa. Naglalaro ang mga bata, nagtatawanan, walang kamalay-malay na ang mga buhay nila. Magbabago ng araw na yon. Makalipas lamang ng ilang minuto, lagpas 6 na po mga bata nagsabing nakakita sila ng isang kakaibang bagay. 6 na po lagpas 6 na po. And take note mga tol, mga bata. Okay, mga bata, mga kapatid, mga musmos. Isang silver dish-shaped craft, kakaibang mga nilalang, may malalaki at itim na mga mata at hindi lamang nila ito nakita dahil ayon sa ilang mga bata, kinausap daw sila ng mga ito gamit lang ang kanilang mga utak. Ang kanilang pagsasalara. Ito yung sa Zimbabwe, mga tol, no? Nabigyan ko na to ng reaction dati pero mas maganda siguro tong presentation ni Random Pinas kaya panoorin pa rin natin. Ito, gamit lang ang kanilang mga utak. Ang kanilang pagsasalarawan talaga namang pare-pareho. Hindi rin may tatanggi ang kanilang mga takot. Isa ito sa pinakakontrobersyal at well-documented mass UFO sightings sa ating history. Etong mga drawing na yan, drawing mismo yan ng mga estudyante para ilarawan nila kung ano yung nakita nila mga tol. Totoo ba ito? Mass hysteria? O hoax lamang? O ebidensya ng isang bagay na higit pa sa ating pangunawa? Kasi biruin mo 6 na pong mga bata o 60 student. Napakalabo naman siguro na magpupulong-pulong yung mga batang yon at magkakaroon sila ng tawag dito pagkakaisa para gumawa ng istorya, di ba? O kunyari nakakita tayo ng alien tapos eto idodrawing natin di ba? Kasi eto mga bata, syempre pag alam naman natin mga bata, musmus pa kaisipan nito, hindi pa to corrupted ng mga kasinungalingan, di ba? Ang sinasabi nila mass hysteria daw, hallucination. Pwedeng magkaroon ng hallucination pero 60 mga bata magkakaroon ng sabay-sabay na hallucination at pare-pareho sila ng hallucination. Diba minsan mapapaisip ka rin Ang Ruwa ay isang farming town sa Zimbabwe. Nasa 20 kilometers southeast ng Harare, ang capital city. Tahimik na rural community, napapaligiran ng mga bukirin. Ang Ariel School ay isang private elementary school. Mga tao doon din ng mga estudyante. Ngunit may ilang galing sa expatriate family na nagtatrabaho sa lugar. Karamihan sa estudyante edad 6 hanggang 12 taon. Simple lamang ang eskwelahan. Mababa lamang ang mga buildings. May malawak at malikabok na playgrounds. September 16, 1994, isang normal na umaga. Nasa isang staff meeting sa loob ng gusali ang mga guro, habang higit sa 6 na pong estudyante ang nasa labas sa kanilang break time. Walang nakakatandang nagbabantay sa kanila, isang normal na routine, walang inaasahang kakaibang mangyayari. Ngunit sa kabilang side ng mga puno, sa tahimik at bakanting talahiban, merong magpapakita. At saka ito pa mga tol, take note, etong lugar na to mga tol, 1994, hindi pa uso mga social media niyan. At sa mga telebisyon naman, hindi naman regular na makakapanood ka ng mga alien movies. Diba? Sa lugar na to mga tol, alam mo yung teknolohiya medyo may kalayuan.
'Di ba? So hindi natin pwedeng sabihin, baka napanood lang nila yan sa isang cartoon o baka nakita lang nila yan sa social media tapos gumawa. Hindi mga tol kasi 1994 alam nyo naman wala pang internet, wala pang access karamihan sa internet mga tol. Tapos sa mga television naman, yung mga ganitong lugar mga tol, 'di ba? Hindi lahat yan may access sa TV para makapanood ng mga Hollywood film about sa mga alien. Kaya kung ano man yung nakita nila mga tol, 'di ba? Sila lang din yung makakapag-explain kung ano talaga yung nasaksihan nila. Isang bagay ang magpapakita na ikakagulat ng mga bata, magbibigay sa kanila ng takot at habang buhay na babago sa kanila. Tatakbo at magsisisigaw pabalik sa kanilang mga guro. Iguguhit ang pare-parehong mga hugis, ilalarawan ng pare-parehong nakakatakot na kwento at makalipas ang ilang dekada, naninindigan na totoo ang pangyayari. Nang umagang iyon, naglalaro, nagtatawanan ng mga bata sa malikabok na schoolyard. Nang may kakaibang bagay ang pumukaw sa kanilang atensyon, nakita nila ang isang maliwanag, silver object, palutang-lutang o dahan-dahang bumababa sa di kalayuan. Inilarawan ito ng ilan na isang metallic disc o saucer. Ang ilan naman sinasabing tila nagpa-bounce ito o lumulutang hanggang sa tuluyan itong lumapag malapit lamang sa schoolyard. Habang nilalapitan ito ng mga bata, sinabi nilang may nakita sila mga figures na lumalabas sa craft. Maliliit na mga beings, may malalaking ulo, malaki, kulay itim at hugis almond ang kanilang mga mata. Maputla at tila gray ang kanilang mga balat, mga beings na hindi pa nila nakita sa kahit saan man. Ngunit hindi lamang ang kanilang itsura ang nagbigay ng takot sa mga bata. Marami sa kanila ang nagsabing kinausap daw sila ng mga beings nang hindi gumagamit ng salita. Sinabi nilang tila nakarinig sila ng mga boses o mensahe sa kanilang mga utak. Ang mensahe ay pare-parehas, isang babala tungkol sa environmental destruction. Na ang tao, sinisira ang earth, pumuputol ng napakaraming puno, nilalaso ng hangin at tubig. Pero imagine mo yung mga alien sa mga bata makikipag-usap. Siguro umaasa sila ito yung mga magiging future generation pagdating ng panahon, no? Pero sa mga bata nila sinasabi yung mga ganong klaseng mensahe na tipong kung titignan mo, anong kinalaman ng mga bata at saka anong magagawa ng mga bata at pag yung mga bata nagkwento sa mga matatanda, hindi naman sila pakikinggan ng mga matatanda, di ba? Hindi ito isang pag-uusap, kundi isang bulto ng mga nakakatakot na imahe at damdamin diretso sa kamalayan ng mga bata. Karamihan sa mga bata tumakbo pabalik sa kanilang mga guro, sumisigaw, umiiyak. Iginuhit nila mga larawan ng mga disc ng mga kakaibang beings kahit ang mga nakita nilang babala. Nang sila hiwa-hiwalay na in-interview, nakakakilabot na magkakahawig ang kanilang mga salaysay. Mga black-eyed creatures na nakatingin sa kanila, hindi may paliwanag na pakiramdam na alam nilang may hindi magandang mangyayari kung hindi magbabago ang tao. Hanggang sa ngayon, ilang dekada na ang lumipas, karamihan sa mga witnesses naninindigan totoo ang kanilang nakita at hindi daw nila ito makakalimutan. Well, since then mga tol, naging makatotohanan naman yung mga kwento nila dahil ganun talaga nangyayari sa panahon natin ngayon. Diba? Sa kabila ng lumalagong sibilisasyon ng ating daigdig, yun naman yung pagkasira ng mga puno, ng mga gubat, diba? Ang balita sa Area School UFO incident mabilis na kumala sa labas ng Zimbabwe. Ang istorya, inulat ng mga local reporters at ang testimonya ng mga bata, binroadcast internationally. Ngunit may isang tao ang naging pinakakilala sa pag-imbestiga ng pangyayari. Yan ay si Dr. John Mack. Si John Mack ay isang Harvard psychiatrist at Pulitzer Prize-winning author. Hindi siya isang conspiracy theorist lamang. Sa totoo lang, respetado siya sa mga academic circles. Ngunit kilala din siya na pinag-aaralan niya mga taong nagsasabing nakaranas sila ng alien abduction. Nang mabalitaan niya ang istorya ng mga bata sa Area School UFO incident, lumipad siya papuntang Zimbabwe para makausap ng personal ang mga bata. Kinausap niya isa-isa mga bata. Kinausap din niya ito ng magkakagrupo. Tinanong niya kung ano mga nakita at naramdaman. At kahit ilang araw na ang lumipas ng mangyaring insidente, makikita pa rin ang takot sa ilan sa kanila. Nanginginig pa ang mga boses, may ilan pang napaiyak. Pare-parehas ang description ng mga beings.
nakakatakot na mga mata. Ang nakakagulat para kay Dr. Mac ay ang consistency ng mga testimonya. Mga bata mga ito, iba-iba ang background at kultura, at sa kabila niyan, halos identical ang kanilang mga iginuhit. Parehas na craft, parehas na mga beings, parehas na mensahe tungkol sa pagkasira ng ating planeta. Sinabi din ni Dr. Mac na tila hindi nagsisinungaling ang mga bata, hindi gumagawa ng istorya para lamang sa atensyon. Mukhang hindi naman sila tinuruan. Maliwanag ang takot ng karamihan, lito at nahihirapang intindihin kung ano ang nangyari sa kanila. Sa kanyang profesional na opinyon, nagsasabi sila ng totoo sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang nangyari. Hindi niya masabi kung ano ang nakita ng mga bata, ngunit kumbinsido siyang naniniwala mga bata na totoo ang kanilang nakita. Siyempre. Para kay Dr. John Mac, ang Area School UFO incident ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga aliens. Ito ay patunay na may malalim at hindi may paliwanag na nangyari sa mga batang iyon. Etong mga picture na to, baka isipin nyo AI. Ano yan mga tol? Yan yung mga actual na drawing ng mga bata. Kasi kahit sa ibang video nung hindi pa accessible ang AI para sa lahat ng content creator, na ipapakita na tong mga ganitong picture mga tol. Saka pwede nyo ring i-search yan sa Google. Ito yung mga actual na drawing ng mga estudyante na di umano'y nakasaksi doon sa UFO na yon mga tol sa Zimbabwe noong 1994. September 1994. It was silver, shining. It was oval shape. Yun ang sabi ng isang estudyante. Si Emily Irene. Kasi pinadrawing sa kanila kung ano yung nakita nila. Ang Area School UFO incident ay isa sa pinaka-nakakamanghang mass witness UFO cases. Ngunit hindi lahat naniniwala ang alien encounter ang nangyari. Totoo. Sa paglipas ng mga taon, ilang mga skeptics at researchers ang nagbigay ng alternatibong eksplanasyon. At ang isa sa pinaka-common na theory ay ang mass hysteria. Mass hysteria. Sinasabi ng mga psychologists na ang mga bata madaling mapaniwala. Kung may isang bata nagpanik at sinabing may nakita siyang kakaiba, madali itong ma-pick up ng iba pa nang dahil sa takot. Pwede mong sabihin ganun, pero kung ikaw tatanungin, pare-pareho silang in-interview isa-isa. Diba? Ngayon, kung ganun mass hysteria, sasabihin nila, hindi kasi sabi ni ganito daw nakita niya eh. Diba? So, tinikwento nila, batay sa kanilang mismong first-hand experience kung ano yung mismong nakita nila, diba? At makumbinsi ang kanilang mga sarili na nakita rin nila mga ito. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong grupo pare-parehas na ang istorya kahit wala naman talagang nangyari. Isa pang theory ay cultural influence. Bago pa man ang aerial UFO incident, may mga istorya at balita na sa Zimbabwe tungkol sa mga UFO sightings sa rehiyon. Posibleng napanood dito ng mga bata at siyang humubog sa iniisip nilang nakita nila. Pero posibleng napanood nila yon, pero at the same time, at the same place, sabay-sabay silang nagsigawan at biglang babalik sa isipan nila lahat ng napanood nila. Kaya nga minsan mga tol, maraming pwedeng ganito dahilan, pwedeng ganitong theory, pero masasabi mo pa rin ba na mapapasinungalingan pa rin ba natin na yung mismong mga batang to musmos biglang magkakaisang tinig? Diba? Ibig sabihin mga tol, biglang magkukuntsabahan sila bawat isa. 60 sila, 6 na po. Palagay ko naman hindi lahat yan magkakaibigan. Dahil magkakaibang section yan, magkakaibang tawag dito, grade. Diba? Halimbawa, ikaw sa isang school, hindi naman yung buong eskwelahan kakilala at kaibigan mo, diba? Para magkakuntsabahan kayong lahat, lalong-lalo na mga bata tong mga to. Ipinunto rin na walang matandang eyewitnesses, kaya't hindi maiwasang tanungin kung gaano ka-reliable ang testimonya ng mga bata. At ang official government statement, mass hysteria, dulot ng meteor shower, 2 araw bago ang insidente. Diba? 2 araw bago ang insidente. 2 araw bagong insidente, tapos biglang sa oras na ito at sa araw na ito, sabay-sabay tayong makakakita ng ganito at
magkakaroon tayo ng mass hysteria. Well, hindi na rin naman bago, no, yung mga ganitong klaseng alibay para pagtakpan kasi nga 'di ba ayon nga sa mga merong itinatago ang gobyerno, hindi na isinasa publiko. Parang mga confidential cases na yon mga tol. Top secret kumbaga. Para hindi na kumalat pa o hindi na pag-usapan pa. Isasarado na nila, case closed na yon. Gagawa na lang sila ng ibang istorya na eto na yung dapat ninyong paniwalaan kasi malamang eto talaga yung nangyari. Diba? Para case closed na, hindi na pag-uusapan. Yung katotohanan, mananatili na lang ding tanong sa isipan yun. Hati naman ng mga magulang, may mga hindi naniniwala sa kwento ng anak. Meron naman mga sumeryoso sa istorya. Ang ilang locals isinisito sa ilang mythical spirits, gaya ng Shona Tukoloshe, isang dwarf sa Zulu mythology, may malaking ulo at patusok na mga tenga. Ang istorya ng Ariel School UFO incident, hindi perpekto. Magkakahawig pa ng testimonya, hindi pare-pareho ang mga detalye. Ang ilang estudyante nakita mga beings pero hindi nakita ang craft. Ang ilan dinetalye ang craft, ngunit walang nakitang beings. May ilang bata rin na naglalaro sa parehas na yard na wala namang nakitang kahit ano. Karamihan sa mga estudyante ang nagsasabing nakita nilang craft pero hindi sila magkasundo kung ano ang itsura nito. May ilang nagdrawing ng bintana at pinto. Ang ilan sinabing nakakita sila ng ilaw at landing gear. Pero normal din yan mga tol eh. Diba? Halimbawa mga kapatid sa isang airport may lumapag na eroplano, hindi rin sila pare-pareho ng pagiging paglalarawan dun sa eroplano pag pinadrawing mo sa kanila. Diba? Pwedeng ganito itsura ng eroplano, pwedeng yung isa nakita niya talaga ng buong detalye, may nakasulat na ganito kahit sa kotse. Halimbawa may dumaan na kotse sa harap nyo, lahat-lahat kayo nakakita pero hindi lahat kayo matatandaan kung ano itsura talaga at kung anong modelo ng kotseng dumaan sa inyo. Walang ganun. Diba? Pero isa lang ang malinaw, etong mga batang to merong nakita at kung ano man yung nakita nila, totoo man o hindi, well, hindi na tayo para magde-decide dyan. Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo o hindi. May ilang bata nagsabing hindi silver ang craft, kundi itim na may green stripes. May nagsabi meron naman mga colorblind, di ba? May mga bata na may problema sa paningin. Pangang pula daw ito. Di ba? May mga nagsabing malakas ang tunog nito, pero sabi ng ilan ay mahinang ugong lamang. Ang mga beings, ayon sa ilan may mahabang buhok daw ito. Sabi naman ng iba, wala daw buhok. May nagsabing mataba ang mga ito, may nagsabing payat at walang nakakatiyak kung ilan talaga ang mga beings. Meron nga sa mga hindi nga magkasundo halimbawa saksi sa isang pagnanakaw. Nakita ko yung lalaki may sombrero. Hindi, nakita ko yung walang sombrero, maitim yun. Hindi maitim yun, may balbas yun. Diba hindi rin sila magkakasundo kung ano yung nakita nila. Pero normal talagang nangyayari yung mga ganon na hindi talaga magkakasundo sa kung ano talaga yung nakita nila. Tulad nga ng binigay kong example kanina, diba? Magkakaibigan kayo. For example, may dumaan na kotse sa harap nyo. Biglang may magtatanong, may nakita ba kayong dumaang kotse rito? Sasabihin niya, wala ako napansin. Yung sasabihin naman yung isa, oo, may napansin ako doon pumunta. Diba? May ganun mga tol. But then again, isa lang ang pinupunto rito Yung mga bata, 60 na mga bata, diba? Doon sa lugar na yon nakakita daw sila. Again mga kapatid, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo o hindi. Ang investigation ni Dr. Mac, medyo kahina-hinala. Nag-imbestiga kasi siya ilang buwan nang lumipas na mangyari ang insidente. Bago pa man siya dumating, ilang interviews na ang naranasan ng mga bata. Madami nang naiguhit na imahe sa kung ano ang nakita nila. Hindi, mas maganda nga yun mag-i-interview ka yung tipong matagal na nangyari. Kasi mga kapatid, dun mo malalaman kung consistent pa rin kung medyo matagal na Kung same pa rin yung istorya, kung same pa rin yung kwento, ibig sabihin totoo. Pero kapag halimbawa, yun ay invento lang, pagsisinungaling lang, tapos tinanong mo ulit makalipas ng ilang buwan, nakalimutan niya na yung original na kwento niya. Napalitan na ng ibang kwento kasi nga, kumbaga invento lang. Pero kung totoong nakita mo talaga at kung totoo talaga kahit taon na lumipas mga tol, same pa rin ang istorya, di ba? Mahabang panahon na yan para magbago ang istorya. At ang interview ni Dr. Mac, maliit at malaking grupo ng mga bata, sumasang-ayon lamang sila sa mga istorya ng isa't isa. Kilala din si Dr. Mac sa pagtatanong ng leading questions. Ginawa din niya yan sa Virginia UFO incident. Noong una, talagang walang binabanggit ang mga bata tungkol sa telepathic messages
Nabanggit lamang ito dahil sa suggestion ni Dr. Mac. Ay, hindi naman nila alam kung anong tawag dun eh. Messages. Nabanggit lamang ito dahil sa suggestion ni Dr. Mac. Doon lamang nabanggit ng mga batang tungkol dito, pati na ang tungkol sa mensahe. Pero alam mo bang hindi ang aerial UFO incident ang kaisa-isang insidente kung saan lumapag ang isang UFO malapit sa isang eskwelahan? April 6, 1966 sa Melbourne, Australia, nasaksihan ng mga estudyante ng Westall High School at ng ilang residente ang paglapag ng isang UFO sa isang open field. Oo, nangyari na rin pala dati. Inilarawan nila ito bilang isang silver saucer-shaped craft, sing laki ng dalawang sasakyan. Pagkalipas ng 20 minuto, 5 hinihinalang military aircraft ang nakitang lumilipad sa area. At sa puntong iyon, lumipad ang UFO at nawala. Sinubukan itong i-cover up ng gobyerno ngunit higit sa 200 tao ang nakakita at pare-parehas ang kanilang istorya. Isang guro na yon, cover up ang tawag. nagsabing nakakita siya ng isang UFO sa ibabaw ng eskwelahan at tinatakot daw siya ng military officials na tatanggalin siya sa trabaho kung magsasalita siya tungkol dito. Sinabi ng gobyerno na weather balloon lamang ito, pero ang mga military at government personnels nag-interview at nag-interrogate ng mga witnesses. Kumuha din ng mga soil samples sa nilapagan ng UFO. Bakit nila ito gagawin kung weather balloon lamang ito? Sa sumunod na taon, sa Crestview Elementary School sa Miami, ang mga estudyante at guro nakarinig ng kakaibang whistling sound at doon nila nakita ang 4 na saucer-shaped craft na naka-diamond formation. Nawala ang mga craft ng 20 minutes tapos ay bumalik, nag-iba ng direksyon. Ilang beses itong nawala at bumalik nang may malakas na tunog hanggang sa tumagilid ito at umalis ang tuluyan sa napakabilis sa paraan. Ang insidente, nasaksihan ng 150 na katao. Nariyan din ang Broadhaven UFO incident na binanggit na din natin sa isang video dito sa Random Pinas. Naniniwala ka man o hindi sa mga istoryang ito, ang mga insidenteng ito ay hamon sa atin para isipin ang mga alam na natin at ang mga hindi natin alam at kung ano ang handa nating tanggapin bilang posible. Sa huli ang tanong ay, anong gagawin mo kung ang sarili mong anak tumakbo sa'yo at sinabing nakakita sila ng isang bagay na imposible? Paniniwalaan mo ba? Ang totoo, maaaring hindi natin malalaman ang lahat ng kasagutan. Tama. Pero yan ang dahilan kung bakit tayo patuloy na naghahanap. Tama. Huwag kalimutan. Diba? Napakaganda ng istorya mga kapatid. Sa totoo, napakarami pa nating hindi natutuklasan dito sa ating daigdig. Sa karagatan pa nga lang natin mga kapatid, diba? 15% pa lang yung na-e-explore. Napakarami pa nating hindi alam dyan. Ano pa kaya sa kalawakan? Diba? Anyway mga kapatid, ang paniniwala sa mga ganitong bagay ay hindi naman pagtalikod sa paniniwala sa Diyos. Actually, mas maniniwala ka nga sa Diyos, di ba? Dahil sa mga ganitong bagay, dahil wala namang imposible sa Kanya. Di ba? Lahat ng mga bagay, mga tol, kaya niyang gawin. Kaya niyang likhain. Anyway, nasa sa inyo pa rin yan kung kayo'y maniniwala o hindi dito sa ganitong klaseng istorya. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.